Ang lahat ng opinyon at pananaw ng susunod na programa ay galing sa mga host, anchors at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWIZ News, Aliw Channel 23 at Aliw Broadcasting Corporation. Narito na ang inyong hinta, ang programang magpapakita ng di nakikita, ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topa Show! Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Ohio. Yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, Ohio. Nining, hello. Yan. Magandang umaga po. And of course, ngayon po ay, nako ha, parang kailan lang, 30th na. Thursday, yan. Ang oras po, alas 11:01 ng umaga. At magandang umaga ho sa lahat, no? Sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio. Oh, yeah. Aha. Alam niyo yung guest natin today, isa nakarating, yung isa walang sasakyan, kaya nahirapan. Anyway, tita, okay lang yan. But anyway, magandang umaga muli, no? Alam niyo kanina, ayan, kita niyo ha, pag naaabutan natin si Sir Dennis Antenor, ay, yes, why? Yan. Pag inaabot na... ay marami ho tayong inaabutan na mga update na magaganda. Ayan. At syempre, kita niyo naman gusto talaga ni kaya ako nga binaba kasi hindi makita daw yung mukha ko, sabi nila. Ikaw talaga. Anyway, okay. At sabi nga po, pag Meralco, sabi nila, ay maliwanag. Ayan, natawa lang ako sa caption niya. Sabi ng Meralco, ito daw po ay maliwanag. Tama, di ba? Kapag talagang buhay na buhay ang Meralco, maliwanag ho talaga. Ang problema lang, sabi niya, kapag dumarating daw ang bill ng Meralco, ay nagdidilim ang paningin niya. Yun na, ayan. Kaya palagay ko nagdidilim ang paningin ni Attorney Topacio, yan. Sa ngalan ni Attorney Topacio. Alam nyo, kanina, salamat nga pala, Ma'am Veronica Lim. Kasi natapos ang kapihan nila ng napakaaga. Ba't ang aga, no? Alam nyo guys, iba talaga kapag maaga ho kasi. Po yan. Ibig sabihin lang yan, yung guest, hindi siya makakapture ng gusto niya sabihin dahil nga walang nagtatanong. Alam niyo sa mga press con kailangan talaga merong maraming nagtatanong, merong mga nakakaisip ng tanong na issue talaga ngayon. Pero marami ho talagang mga kaganapan, pero yan ho ay ating ise-set aside muna dahil alam niyo more on good news tayo dahil ang good news po, yan po ang sa tingin ko ay mas pinagpala yan. Ang good news na sinasabi ho natin gaya ho kahapon ay yan ang sinasabi. Salamat po. Yan. Nakanamo. Ayan. Talagang, alam nyo, mahal natin yung production natin Talagang ito pong mga to makikita nyo, no? Pinapansin tayo. Ibig sabihin, pag pangit ka, aayusin ka talaga, di ba? Ganun naman talaga. But anyway, guys, no, alam niyo ho, etong sinasabi natin marami ho ngayong solusyon na nakita tayo. Aba, grabe, di ba? Kahapon nga po, may bisita tayo. At yung bisita nga po ni Attorney Topacio ay talagang solusyon sa problema sa transportasyon, no? At hindi lang po yan, sana po maging solusyon din ang mga naisip po ng mga inventor natin na gumawa ng dating, alam niyo yung dating itsura ng jeepney, no? Yan po ay wag nating kakalimutan. Suportahan po natin yung mga Filipino-made na mga sasakyan. At kanina, may nakasabay po akong sasakyan na tama raw ang pangalan. Ang gara niya, parang imported. At
ang kinagulat ko, ito ay made in Philippines. So, ibig sabihin, Pilipino ang gumawa nito. So, mga kaibigan, nakikita ho natin, magaling ho ang gawang Pinoy. Kaya sana po, bigyan natin ng pansin yan. Ang kailangan lang po ay masuportahan ng gobyerno. Yan, yung ating pangalang Philippines, di ba? Made in Philippines. Alam niyo po, mga kaibigan, lalo na nananawagan tayo sa ilang mga mambabatas na meron namang kapasidad na makatulong, mag-invest na rin po kayo sa pagsuporta sa ating mga kababayan na mga inventor, na mga Filipino-made na mga produkto. Yan po ay tulungan po natin. Yan. At hindi lang po yan pati yung mga prutas na kung saan ay matindi ang pagkilala sa ating mga prutas. Gaya ho na mangga. Alam niyo naman pag mangga, di ba, galing Pilipinas. Usually, yan po ay galing dito na talagang grabe ang laki. Nakakita na ho ba kayong malaki rin na atis, ganyang kalaki, parang buko, grabe. First time ko lang nakakita ng ganon. Hindi ko pa wow! Hindi ko pa makain kasi nga napakalaki, tsaka hilaw pa siya. Ayan, sorry naman sir. Ayan. Alam nyo, yan po yung mga nakikita natin good news kasi kita nyo marami tayong magagandang bagay na dapat pansinin naman natin. At sa tulong din natin sa mga turista, di ba? Marami ho talaga mga tourist na gusto hong makita ang magagandang bagay-bagay, magandang lugar sa Pilipinas. Yan. Kaya nananawagan din tayo sa tourism. Ito po ang bigyan natin ng pansin at dahil po marami pong nagtatanong. Yan. Kaya nga ho, natutuwa ko, lalo na kung napapanood o nababasa ho ninyo ang magazine nila Yusek Rivera. Yan. Yung magazine ni Loli Acosta. Yan. Yan ho mga yan ay nagsasabi po ng mga iba't ibang mga impormasyon na kung saan ay ina-appreciate nila yung mga bagay, yung mga lugar, yung mga events, di ba? Ina-appreciate po nila yung mga naganap o kaganapan ng mga iba't ibang dito sa ating bansa, no? Iba't ibang kaganapan. Kaya ho, yung iba naman dyan, kung pwede nga lang, ipasyalan nyo ho yung World Trade Center natin. Dito ho sa Pilipinas, World Trade Center. Yan. Kasi ho, marami ho dyang ganap na mga iba't ibang event na baka na-overlook po ninyo. Marami pong mga event na hindi nyo lang po napapansin, na-overlook nga po Kasi nga, yung iba dyan, hindi ho sila nakapagbasa ng mga internet na merong mga events, no? Sana po, puntahan nyo rin po yan kasi alam nyo ho, marami hong mga gustong mag-invest ng iba't ibang bagay. Yun nga lang, wala tayong pang-invest. Gusto rin natin sana no? Sana si Winner din mag-invest. Sama kami. Yan. Yan ho yung mga bagay-bagay na pwede nating pagtuunan ng pansin. At dahil po dyan, kita nyo sabi ko nga kapag ang isang press con nga ho ay walang masyadong nagtatanong, talagang madali ho yang natatapos. Yan. Base yan sa aking karanasan kasi nga po, pag tayo umaattend ng press con at marami tayong media, maraming media. Usually, marami yung mga media dumarating sa mga press con di ba? Marami sila pero ilan lang yung nagtatanong. Kaya ho, pag marami ho kayong media at kailangan meron na ho silang alam sa topic, Kasi yan po ang isa sa mga bagay na dapat nating pagtuunan din ng pansin. Kasi sayang naman. Kaya nanghinayang lang ako kasi napakaaga parang ang kanilang press con dapat hanggang alas 12 ng tanghali, di ba? Or hanggang alas 11:30. But 10 pa lang natapos na, 10 o'clock pa lang natapos na. So, yan po yung sayang. Kasi, di ba, binabayaran din yan ng organizer. Yan. Ito naman ho, wag nating sayangin din dahil lalo na yung mga organizer, sayang din yung inyong oras at yung pag-arrange ninyo ng event, di ba? Sayang Anyway, kung meron lang talaga tayong pagkakataon na makapunta, sana magkaroon kayo ng mga press con na after lunch sa hapon gawin, okay? So yan naman po ay isang mga ideya lamang na pwede nating pagkaisahan
dahil po tayo po naman ay bahagi rin ng mga nagpa-practice sa media na kung saan ay talagang inaalam natin ang mga bago, ang mga maitutulong ng iba dyan, at minsan nakakakita rin tayo ng mga taong eto pala yung kailangan niya, di ba? So, doon tayo nagkakaroon ng ideya na dapat pala ay pinagtutuunan din natin pansin. Okay, pansamantala dito sa Yes Yes Show Topacio, sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio, magbigay muna tayo ng ilang impormasyon mula sa ating newsroom. Nagbabala ang Bureau of Internal Revenue sa publiko sa mga pekeng sulat na ginagamit ang pangalan ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza. Sa isang advisory, binahagi ng BIR ang kopya ng pekeng sulat kung saan tinutukoy nito ang isang full refund agreement na kailangang bayaran ng recipient. Ayan. Ayon sa ahensya, bahagi ng modus ang paggamit ng falsified tax language at hindi otorisadong paggamit ng pangalan ni Commissioner Mendoza upang mapilitang magbayad ang sinumang makatatanggap ng sulat. Bunsod nito, hinimok ng ahensya ang publiko na maging mapanuri sa mga natatanggap na sulat at i-verify muna sa BIR bago magsagawa ng aksyon. Totoo yan, no? Alam nyo, yung sa atin lang ho naman, never use others' name, no? Hanggat maaari, huwag kayong gumamit ng hindi ninyo pangalan, hindi ninyo opisina. Alam nyo ho, marami na hong mga nabibiktima ng mga panloloko. Yan. Kaya yung mga manloloko, kapag hindi ho napipigilan yan at hindi po natitigil ang kanilang paggawa ng scam, eto na. Yan ho ay nangyayari talaga. At sana po maiwasan po natin yan. Kayo namang mga kaibigan, pag may nakikita kayong hindi tama, ay dapat isumbong ninyo sa management. Yan. Isumbong ninyo sa mga kinauukulan para hindi na ho makabiktima ng iba pa. Yan. Dahil ho, kung walang magsusumbong, hindi po malalaman, alam nyo naman ho marami ho tayong mga kababayan, mga negosyante na sila po hindi masyadong aware sa nagaganap. Okay. Samantala, sa mga sa mga fast food naman po, paalala lang po natin ha, sana po ay aware po kayo, lalo na kung kayo po ay merong mga sasakyan. Di ba pumaparada kayo sa mga fast food. Magugulat kayo dahil may mga umaaktong parking boy, di ba? Umaaktong sila yung nagbibigay sa'yo ng go signal o dito ka pumarada. Umaakto lang po yon. Hindi po lahat yan ay mga legit. Hindi po lahat yan ay alam ng management. So, ibig sabihin, hindi po lahat yan ay kasama sa pag-ooperate ng isang business, di ba? Ngayon, kapag kayo ay nakakita ng kahina-hinalang mga tao, kagaya ho ng nakita ko kanina, ay sana po ipagbigay alam nyo sa management. Yan po ang manager o yung pinaka-head doon, di ba? Head waiter, pwede naman ho yun, no? Sabihin nyo lang, yung tao ho bang nagmamanage dyan sa parking na yan, ay sa inyo po ba o legit po ba yan? Yan. Titingnan nyo po yon dahil kung hindi, maaaring mabiktima po kayo ng basag gang. Binabasag yung salamin ng mga sasakyan para makuha yung mga importanteng gamit ninyo. Pangalawa, ilan na po sa mga kakilala natin ang nakunan ng cellphone, no? Nakunan ng cellphone dahil po sila po, yung mga elder driver, di ba? Alam niyo naman, kapag senior na, yung iba sa ating mga kababayan, talagang nakakalimot, ilock yung kotse nila. So, ang nangyayari po, ay naiiwan nilang bukas yan. So, in other words, yung isa sa mga, kung saan ako nag-breakfast na fast food, yun nga po nangyari. Kinuha ng bata ang cellphone at yung pala ay anak ng taong nagpapapark. Supposedly, turuan nyo yung anak nyo kung talagang maganda ang inyong konsensya. Kung malinis po yan, turuan nyo yung anak nyo na, anak, pag may napulot ka, ibigay mo sa akin at ibibigay natin ito sa management kasi baka may maghanap. Pero that time, hindi po binigay. So, intentional, no? Binabantayan ho talaga. Kaya, attention, mga senior citizen. Ayan, attention po. Sana po, mag-ingat-ingat po kayo. Ayan. Kung kayo po ay walang kasama, no? Kadalasan kasi nakakasabayan natin yung mga senior na nagda-drive din ng kanilang mga sasakyan, no?
Ito po yung isang babala rin para maiwasan po ang iba yung problema pa. Yan. Sana ho walang mabiktima, no? So kanina, napag-alaman po na yung taong nagpapanggap na siya po ang parking aid doon sa kinainan na fast food, alam nyo, yung pala ho, doon na siya nakatira. Yan. Napag-alaman na marami na po siyang gamit doon sa parking na hindi alam ng guhardya. Hindi alam ng manager at hindi alam ng management, 'di ba? So yung may-ari, yan, mga ganon. Alam niyo ho, ito kailangan din talaga tayong mga Pilipino ay tumulong din tayo sa kapwa natin bilang isang paalala lamang. Kasi ho, talagang hindi ho matatapos ang mga magnanakaw, ang mandarambong, ang mga scammer kung walang magsusumbong. Ingat-ingat po tayo at sana po mahalin natin ang sarili natin, maging ang kapwa natin, lalo na kapag sila ay niloloko. Tama. Okay, pansamantala, pinagandaan na ng lokal na pamahalaan ang Butuan ang isasagawang pamamahagi ng pinansyal na tulong para sa mga magsasaka at mangingisda. Ayon kay Butuan Engineer Pierre Anthony Joben, head ng City Agriculture and Veterinary Department, panibagong tulong ito sa sektor ng mga magsasaka at mangingisda bukod pa sa tig 3,000 piso na fuel subsidy na una nang naipamahagi nitong Abril. Ayan, alam nyo ho, nang dahil dito, ang dami hong galit na galit. Ayan, saan kaya sila magagalit? Diba? Hindi nila natatanggap yung kanilang fuel subsidy dahil nga ang iba daw sa kanila ay walang pangalan doon sa kanilang kinukunan. Well, hindi natin alam yan. Kaya po, sana itanong na natin sa mga nakatanggap at saan sila nagpapirma, saan sila nagpalista, 'di ba? Doon niyo aalamin, guys. Maging concerned naman ho kayo agad-agad. Huwag niyong pabayaan kasi maaaring hindi kasalanan ng barangay yan, hindi kasalanan ng DSWD yan, o maaaring hindi kasalanan ng gobyerno yan kasi naibigay na nga nila. So, merong mga taong nakatalaga dyan. Kaya sana po ay magkaisa tayo na magtulungan, no? Huwag laging magsisihan. Okay? Inaasahang higit 5,000 na mga individual ang magiging beneficiaries sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks o PAFF program. Ayan, prioridad ng naturang programa ang mga may sakahan na 2 hektarya pababa habang ang mga mangingisda naman ay kailangang rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. At syempre sa ngayon, nakipag-ugnayan na Department of Agriculture Caraga sa local government unit sa Butuan para sa orientation sa mga punong barangay, layong matiyak ang maayos na distribution ng ayuda na nakatakda sa darating na buwan ng Mayo. Ayan. Oh, yeah. At syempre, ito, alam nyo ho, yung mga impormasyong binabahagi ho dito sa DWIZ, lalo na din sa Yes Yes Show Topacio, ay legit po ito dahil binantayan ho ito ng ating mga expert sa newsroom. Kaya huwag kayong mag-alala. Hindi ho tayo po pwedeng magbasa ng fake news. Kasi mahirap na. Baka sa fake news na yan ay merong mapahamak. Ayan. Okay, at iba pa. Ito pa, isinusulong ng Bureau of Internal Revenue digital at audit reforms upang gawing mas efficient at transparent ang sistema ng pagbabayad ng buwis. Ayan. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, layo na reforma na gawing mas simple at malinaw ang tax compliance para sa mga negosyo at mamamayan. Kabilang sa mga proyektong ilulunsad ang electronic tax forms, taxpayer portal, at integrated filling of payments system. At syempre, gayon din ang revenue management, ang intelligence dashboard na magpapabilis sa pagsusuri ng datos at magpapalakas sa koleksyon ng buwis. Ayan. Alamin natin yan, guys, ha. Makipagtulungan ho tayo. Alam nyo ho, minsan tayo napag-iiwanan na ng ibang bansa, no? Marami na hong bansa na dati po mga poor. Tayo po medyo angat tayo sa kanila. Pero ngayon, sila po yung angat na angat. Tayo ang poor na poor. Yan.
Sana po ay umabot ang puntong tayo po naman ay nagre-relax na lang, di ba? Nagtatrabaho man tayo pero hindi tayo masyadong stressful. Yan. Kasi marami talagang nahihirapan sa buhay ngayon. Mahirap pagkasyahin. Yan. Marami akong mga kasama na naghihirap din sa kanilang mga kanilang mga dinaranas. Yan. Meron tayong natanggap na mensahe mula sa isang kakilala na yung dati daw na media or broadcaster daw, hindi ko masabi ko anong, kasi yung istasyon na kanyang kinaroroonan ay never pa ako napunta doon, no? Pero sikat naman yon. Ako na ang hinihingian ng tulong. Kasi daw, yung tao na yon, sabi ni Tita Cora, yung tao na yon ay kumukuha na lang ng pagkain sa basurahan. Can you imagine, no? Umabot sa punto yung taong yon. Yung taong yon, maganda ang boses nun, ha? Magaling magsalita, magaling siyang... at tingin ko, paano nangyari at umabot siya sa ganong punto, no? At eto nga, ganun nga yung nangyari sa kanya. At nalulungkot tayo, pero wala tayong maitutulong. Nalulungkot tayo, pero wala akong maitutulong. Sunod-sunod din ang problema ko. Namamatay lang ng nanay ko. Ang dami ko mga pinagbabayaran na mga atraso, di ba? Siyempre, marami tayong mga kaganapan, di ba? Yung kapatid ko halos lahat, kahit papano, siya na ang sumagot, no, sa pagkawala ng aking ina. Wala hong nakatulong sa akin na ibang tao. Yan, bukod sa pamilya ko. Kasi nga po, hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tulong. Kasi hindi naman tayo sanay na nanghihingi, di ba? Kaya yun ang hindi ko alam. But anyway, talagang gano'n ang buhay, guys. Sabi nga po ng iba dyan, dapat tayo po ay maparaan. Paano yung paraan? Yan. Sabi ng ibang bansa, yung mga kaibigan natin dati, sabi nila, Jub, gawin mo yung dati mong ginagawa. Ano yun? Yung nagtatrabaho ka sa umaga, may trabaho ka sa hapon, may trabaho ka sa gabi. Grabe, hindi na natin kaya yun at my age, no? Iba ho ngayon ang buhay. At ngayon po, guys, no? Kikita ho natin, napakainit ng panahon. Aba, eto ho yung init ng panahon. Yan ho ang magpapainit ng ulo ninyo. Ayan. Bagamat nakikita natin yung mga kabataan ngayon. Ayan, sila po ang talagang merong kapasidad na kung kaya mo magtrabaho sa hindi naman ho ito, yung mga sinasabi ko sa inyo, hindi full-time, di ba? Kasi pag full-time ka na, talagang isang trabaho lang, okay na. Pero kapag hindi ka full-time, di ba, umaga ka lang, o hapon ka lang, o gabi ka lang, yung mga hindi full-time ho kasi pwede yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, kapag hindi full-time, pwede ho kayong mag-extra doon sa mga offer ng iba dyan. But, pag kayo naman po ay nag-apply ng hindi full-time doon sa mga papasukan ninyo, aba, mag-observe muna kayo. Ayan. Mag-imbestiga. Baka mapasok kayo sa scam. At marami yung mga scammer ngayon. Baka madamay ho kayo. Yun ho ang mahirap ngayon. Kaya po, pinapaalala ho natin ito para hindi na ho dumami ang mga biktima. Dahil ang mga scammer ho nagmula sa iba't ibang panig na mundo na maaaring kayo po ay mapeke rin. Ayan. Tsaka yung mga kasal-kasal na parang nagkikilala tapos papakasal daw, ganun. Naku, huwag kayong maniwala dyan. Diyos ko po. Kung kayo ho ay gustong yumaman, maghanap buhay kayo ng parehas, maging tapat at huwag kayong manloko ng kapwa. Yung iba kasi, nagpapakasal ng mga ibang lahi, di ba? Tapos gusto lang pala magkamal ng pera sa bulsa ng ibang foreigner. Huwag mong ganon. Alam nyo guys, ito po hindi magandang aktibidades na maaaring nararanasan ng iba, pero hanggat maaari ay wag po nating ulitin. Okay guys, ngayon naman po, time check muna tayo sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio. Ang oras po, alas 11:25 ng umaga. Yes, yes, yo! Topa Show! Yes, yes, yo! Topa Show! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topa Show! Yes, yes, yo! Yahoy!
Yes, yes, show Topacio sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Miss Juvie de Guzman. Ayan. Grabe, no? Ang bilis ng panahon. Tapos na yung isang buwan kong birthday. Last day today. Ay, nako. Alam nyo guys na nakakatuwa po kasi nangyari po yung isang buwang birthday na sinasabi ko. Dahil po marami pong mga friends, ang gusto nila sila yung kasama ko, sila yung kasama. Kaya, thankful ako sa Panginoon kasi binigyan tayo ng mga tamang kaibigan. Kaya salamat po sa mga friendship natin na nag-invite sa akin. Sabi ko ngayon ang last day ng birthday ko. Kahit mga banding-banding, di ba? Yun kasi yung pagkakataon na makasama ko po sila. Hindi daw kasi araw-araw ako natatagpuan. Hindi ho. Pagkatapos ko rito, uwi na ako agad kasi maglalaba, maglilinis sa bahay. Alam niyo naman, di ba? Ganun talaga ang cycle ng buhay ho ng mga ina. Yan. I'm a single man. No problem. Pero sabi nga ho ng iba dyan, no? Sabi nga ng anak ko, ay naku mami, eto na. Dumating na ang liwanag ng buhay. Ayan. Pero pag nakikita daw niya, ay nagdidilim ang kanyang paningin. Lalo na sa malaking biel. Okay. At syempre, meron ho tayong bisita dito, a long lost friend of mine, no? Matagal ko po siyang nakilala. Pero hindi naman po kami laging magkasama. Yan. Ito po yung taong sa tingin ko po ay medyo makakatulong din sa aming programa. Kaya po minabuti ko na rin na imbitahan siya dito. Kasi nagtataka lang ako. Marami na hong pagbabago ang institusyon ngayon. Alam naman ho natin. Noong araw kasi, di ba, pwede ho nating hindi na natin kailangang pagandahin pa. Mga tipong ganun, wala nang wala nang masyadong editing. Pero ngayon, meron ng magagaling, no? Magagaling sila in the sense na updated sila. Yun ang ibig sabihin. But anyway, guys, ito naman yung kaibigan ng lahat actually. Hindi ko po ito solo, pero nagkataon lang na siya po yung matagal na rin nating kilala. Ang kala ko nga rito, rapper lang eh. Kumakanta ka rin dati, di ba? Ayan. Okay. Bigyan ko muna ng oras itong ating kaibigan. Walang iba kundi si Noe Di Matulak. Yan po ay isang artist at the same time ay mula sa Uncle Weng. Ayan. Kaya Uncle Weng. Yes. Kamusta na? Bumati ka muna, Noe. Alright, magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat ng mga listeners and syempre yung mga viewers natin online. So mula Luzon hanggang Mindanao, yun magandang umaga at kung nasan man kayo, sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ayan. Alam niyo, rapper to ang alam ko dati. Di ba meron Yes, tayong yes, kinakantang gano'n? Mm. Oh, kaya yun ang unang naalala ko. Pero hindi ko alam na magaling ka rin pala sa mga creative design, di ba? Yung mga gano'n. Oo. Pero alam mo, magaling din yung mga tao dito. Magagaling yung mga tao dito. Kaya lang, yung moment na wala dito si Attorney Topacio, syempre, nasa labas, di ba? Mas magaling kung bibigyan mo kami ng idea, bigyan mo kami ng mga kung ano pang update. Oh, anyway, napag-uusapan natin yung online. Ano Yes. ba ang kaibahan noon at ngayon? Ayun. Syempre yun noon, konti yung medium o yung ating avenue para sa ating expression o para sa ating mga, lalo sa mga business, advertising, di ba? Pero ngayon, dahil nga sa social media, at the same time, kung ano-ano pang mga lumalabas na mga apps, so maraming way ng medium para makagawa o ma-express yung sarili. At the same time, may advertise natin yung mga ating mga negosyo o yung ating mga knowledge, di ba? So, nagkakaroon ngayon ng avenue para maintindihan ka at ma-express mo yung mga gusto mong ihatid sa mga tao. Oh. So, yun yung difference eh. Ngayon, dumami na, kaya dumami yung matatalino sa social media eh. Dumami yung mga opinions eh, di ba? Oo nga. Pero, social media is good. It's a tool na kung gagamitin natin sa magandang That's it. oo, sa magandang Oo. motive, sa magandang kumbaga reason o yung mission, 'di ba? Opo. Pero pwede rin siyang gamitin sa kasamaan, like yung yung mga scam, 'di ba? So maraming social media is just a tool. So Yes. pwedeng gamitin sa kabutihan
o kasamaan ng motibo. Pero no way sa umpisa pa lang ng aking paggising sa umaga, alam mo, ganun. Pinapanalangin ko na wag akong mapunta sa masasamang tao. Yes, oo. Ayan. Oo. Kasi alam mo, kailangan magpasalamat tayo sa panibagong buhay. Hindi lahat ng nakakausap mo okay, di ba? Correct. Merong Oo. nakangiti sa'yo, galit pala sa'yo. Yes. Pinag-iisipan ka ng masama, di ba? May mga ganon. Kaya ako, kasi syempre, turo din sa amin, pamilya, na wag makalimot magpasalamat. Sa araw-araw na nagigising tayo sa umaga, ay dapat ipagpasalamat natin. Kasi nagising pa tayo. Oo, mismo yun. Grabe. Diba? Oo. And yun nga, every day is a blessing. Yes, Yung, yes. Every gising is a blessing. Oh, Yun yes, nga sabi, yes. di ba? So, yun nga, mabalik tayo, no? Ako kasi ang background ko, it's traditional. Kahit yung makaluma, pwede pa rin. Okay. Actually, pwedeng i-combine eh. Okay. So, bigyan ko kayo ng example. For example, yung traditional poster o yung mga flyers, nilalagyan nila ng QR code. So, Okay. yung traditional at digital, pinag-combine. So, pag may QR code, scan mo na lang, mapupunta ka na doon sa may social media page nila, di ba? Yung mga ganon. So, pwede siyang i-combine. Okay. May tanong lang dito. Ano ang naitutulong sa pagkakaroon ng QR code? Mabilis yung transaction. At the same time, yun nga, yung hassle-free nga na tinatawag. At the same time, yung yung QR code na yan, nagpapakita ng legitimacy. So, mapupunta ka agad dun sa at makikita mo agad na legit sila. Yung kausap mo. Kausap mo or yung company mo, yung mga ganon. So, nakikita. So, by the way, ibalik ko lang kayo doon sa background ko. Opo. From traditional, I graduated kasi as a marketing sa Rizal Technological University. Tapos, ang naging training ko talaga is mga advertising company, sa mga ad agency. kasi- Hanggang 2020. So, yung pag-rap ko po, ano ko lang po, passion lang. Paggawa ng kanta, ganon. Alam mo, kaya kita in-invite dito para mapakanta kita kahit man lang kabiraso. Hindi, alam mo kasi, Noe, mas tumimo sa aking kaisipan ang tungkol sa rap na kanta mo. Yeah, kasi I do gospel inspiration rap. Yan. So from House of Operation. Since 2015, and then I got lucky nung 2002, naging part ako ng Republic ni Sir Kiko. Ayun, Ayan. di ba? Oo, So, ibig sabihin, malayo ang iyong narating na. Di ba? Well, So, anyway. Yun nga. So ngayon, pinagsasabay ko na siya. Nagra-rap pa rin naman ako occasionally. Ang galing. At gumagawa ako ng music sa mga ibang artists. Nagpo-produce ako ng music. And then, at the same time, itong business ko, yung Uncle Weng Creatives. Sarili mo to, yung business mo? Yes, since 2020. But Uncle Weng? Actually, it's yung Weng, it's may pambahay na na pangalan, yung Tawag. Palayaw. Okay. So, yung uncle kasi, Ibig sabihin, mayaman ka talaga. Uncle Weng. Diba? Hindi. yung Uncle Weng kasi, yun lang tinatawag sa akin ng mga pamangkin ko. So, doon siya nag-start. So, ang ginagawa ng Uncle Weng Creatives ngayon, mula sa creatives, paggawa ng logo, video production, pagkatapos, meron kami ngayon yung content creation package. Opo. So, kung makikita nyo, yung mga sumusunod sa mga vlogger, na mga production people, yung kami yun. Ganun yung ginagawa namin services. At tinuturuan rin namin, lalo na sa mga mahihiyain na mga business owner na gusto ring mag-vlog. So, mula sa pagsasalita, paano magsalita sa mic, sa camera, yun, tinuturuan namin yun. Okay, So, next time, kailangan pagbalik mo rito mag-usap kayo ni attorney. yung package na yun. Anyway, nakausap ko na siya kahapon, nasabi ko ang ukol sa'yo. But, sa ibang paraan ang thinking ko, yung sa show sana, no? Anyway, yan naman ay isang, alam mo, kailangan lang natin tulungan, di ba? Yes, oo. Hindi naman ako eksperto kasi. Ang akin lang daldal lang. Ang point ko lang, yung pagdating sa mga internet, pagdating sa mga Digital. cellphone, Oo. digital, Yes. hindi ko pwedeng sabing okay. Kasi dati, ang tumutulong sa akin yung anak ko. Mm. Siya kasi graphic artist actually. Yes, Yan. yes.
At hindi po siya nagkaroon ng chance na makatulong sa akin kasi nga nagtatrabaho na siya ng iba. Correct. No? Because of that, hindi nga, kahit kapiraso sabi nga, Mami, puro ka na lang libre. Sorry. Oy, honestly sabi ko, grabe ka. Sabi ko nung araw kahit ano pa gawa ko, gawa lang siya ng gawa. Ayan. Kaya ako, nahihiyaman ako, wala akong magawa, di ba? So, sige. Sabi ko ganun. Kaya naganap ako ng kagaya mo na hoping in some other way, syempre, ano ka naman freelancer ka naman. Hindi kita gagawing exclusive, bahala na kayo. Ibig sabihin kayo naman ang point natin, makatulong tayo ng pwedeng gawin. Yes. At hoping, malay mo, di ba? Kasi si attorney nag-request ng something na gusto niya, meron din siyang ganon. Yan. Ikaw na bahala doon. Yun, lalo na yung mga content. Actually, we do content for business. Opo. Ayan. So, tinatawag na business content. So, kami yung mga behind the scene people, yung mga nagdi-direct, yung mga gumagawa ng videos, graphics ng mga business yan. Okay. Para sa social media content nila, kami yun. Iyon ang services ng Uncle Oo. Mike's Creatives. Okay. Hindi ka muna ipupul yung tanong sa'yo. Maya-maya, babalik sige, tayo. sige. At bago tayo mag-break, gusto ko lang pasalamatan si Veronica Estrada Lim, of course, Josephine Salvador, yan, Guagua, Pampanga, mabuhay po kayo dyan. Alam natin, marami kang ginagawa, sister. Ayan. Aha. At, okay, dito kasi marami. Si Tita Carmen Ignacio, ayan, Tita Carmen, hindi ko inaasahan na hindi ka rin makakarating. But anyway, Tita Carmen, it's opportunity na kayo po ay nakatext sa akin at alam ko hindi ka darating kasi papaluin ako ng ating CA kapag hindi. Kasi alam nyo ho, iba na ho ang system ngayon. Hindi pwedeng ngayon agad. Kailangan magkakaroon muna ng management check-up kung ano yung di ba, yung mga issue, di ba? So, maganda na po yung nalalaman po ninyo, hindi kayo magtatampo. At sana, kapag kayo naman po ay gusto nyong mag-guest, tapos hindi naman kayo makakarating, ay malas ko, pagagalitan pa rin ako. Ayan. Kasi nga ho, mahirap pong magpabook ng guesting, okay? So, let's be honest lang po. At hindi po ako nanghihingi ng kung ano-ano. Ayan. Take note on that kasi po ito naman po ay para sa lahat na malaman natin yung mga bagay-bagay. Okay, time check muna tayo again sa ngalan po ng ating Yes Yes Show Topacio, Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Juvie de Guzman. Ang oras po, 11:45 ng umaga. Yes, yes, yo! Topa Show! Yes, yes, yo! Topa Show! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topa Show! Yahoy! Yes, yes, show Topacio. Sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio. Ako pa rin po si Miss Juvie de Guzman. Oh, yeah. At syempre, ayan, mula sa Business Mirror, mga kaibigan, no, iginiit ni Department of Economy Secretary Arsenio Balisacan na posibleng bumagal pa ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa unang quarter ng 2026. Anya, 3% ang maaring ibaba sa ilalim ng gross domestic product, bunsod sa epekto ng nakaraang issue sa infrastruktura at tumitinding krisis sa Middle East. Dagdag pa ni Sec Balisacan, ay lubhang apektado ang bansa dahil umaasa ito sa supply ng langis sa gitnang silangan. Samantala, ibinaba na rin ng World Bank ang International Monetary Fund ang kanilang growth forecast para sa bansa ngayong taon. At sabi nga po na ang pamahalaan ay na 5 hanggang 6% ang paglago. At sa kabilang dito ay tiniyak ng pamahalaan na magsasagawa ito ng mga hakbang para protektahan ang mga sektor na pinakaapektado kabilang ang pamamahagi ng tulong pinansyal. Ayan. Kaya dito ho, manood lang ho kayo, makinig kayo sa DWIZ. Dahil dito, lahat ng klaseng payaman nandito na po dahil nandyan din sila Susan Cambry, ang grupo po nila, ang grupo rin ni
Lito Gagni and Company, grupo ni Yusek Makatuman. So marami ho rito ng mga technique na po pwede kayong kumita ng hindi masyadong masakit sa bulsa. Yan, napaka ano. At syempre, bago natin ibalik yung gwapo kong bisita, mga kaibigan, alam nyo na, babatiin ko lang muna, sir, yung ating mga, eto na. Ano ba naman tong cellphone ko? Bakit umiiwas? Umiiwas siya. Teka muna, asan na ba rito yung ano natin? Ay, ayan, okay. At syempre, dito po ay gusto lang natin pasalamatan lahat ng mga viewers ng Yes Yes Show, Topacio. Alam nyo naman, mahilig sa politika ang ating mga kababayan. Kung ano yung masakit daw sa tenga, yun daw ang gusto nila. Ayan. Alam nyo ho, ang kailangan magsalita niya pagdating sa sakit ng tenga ay ang abogado natin. Walang iba kundi si Attorney Ferdy Topacio. Dahil, okay, alam nyo naman, napakahirap pong dumaldal ng legalidad na hindi tayo legal na marunong sa legal. Okay, back to you, Noe. Alam mo, Noe, eto nga ang gusto ng mga viewers natin talaga, yung mga nag-aaway sa gobyerno, yung mga bakbakan na ganyan. Ikaw, bilang isang, kasi ikaw may tuturing na rin isang, isang mamamahayag na legit kasi marami ka ring sinusuportahan pagdating sa ganyan. Pero paano ka nakakaiwas na hindi masira ang iyong career doon sa mga usapin na hindi naman dapat pinapalaganap? Actually, yun, of course, syempre, ibabalance mo. At the same time, hahanapin mo yung yung ugat nun. Same as parang kung iisipin natin, kapag nagkaroon ng war o ng kaguluhan, wala talagang panalo dyan Yon. So, kahit sabihin mong mayroong isang nanalo dun sa war, hindi pa rin siya nanalo. Why? Kasi nag-cause lang ng a lot of damages. Okay. So, things like that, kung iisipin natin o titignan natin in whole, di ba? Kumbaga yung whole perspective, isusum out natin ang pagtingin. So, talagang makikita mo at mababalance mo, walang walang mananalo sa mga kaguluhan or something na So, parang mag-contribute ka na lang kung ano yung kaya mong i-contribute. Di ba masarap ang buhay na hindi ka naninira? Yes. Masarap ang buhay na wala kang kaaway. Correct. Actually, no? Actually. Hindi, akin lang ho ito, mga kaibigan, akin lang ho itong sabi nga, suggestion na sana mas masarap mabuhay yung walang kaaway. Kasi hindi natin alam, di ba, na paano tayo makaka-survive kung lahat na lang ng titingnan natin, pinagdududahan natin. Yes, tsaka diba? yung the more na meron kang kinikimkim or meron Masama. kang dyan sa heart mo, actually, ikaw rin yung talo Yan. Kaya yung forgiveness sa Bible, hindi para doon sa taong papatawarin mo Yes. It's for you Okay. Para tanggalin yung tinik or yung hindrance dyan sa loob mo o yung baggage na bitbit mo. Opo. Kasi kada makikita mo yung tao, bumabalik sa iyo yung hate Yung Yun. negative yung negative na Hindi, emotions. mas okay naman na umiwas din kung meron talagang hindi na magagawa ng paraan. Kasi kung paulit-ulit yung problemang nagagawa, kailangan iwasan mo na lang. Yes, kumbaga pwede ka namang mag-disconnect dun sa tao. At the Yes. same time, ang mahalaga dun yung i-forgive mo na siya. Oh, Yung forgive na yun. i-release mo na Forgiven yung i-release mo na yung mga negative thoughts, mga negative heart na kaya 'di ba? basahin mo ang dyaryo na pinagsusulatan ni Attorney Topacio. Kasi yung kanyang column ay Kang Thoughts. Wow. Diba? Napaka-unique English yun, di ba? English yun. Kaya, Kang Thoughts. Oo, napaka-unique Pero pag medyo iba yung inisip mo, talagang mapapasama ka. Pag nilagay nga natin sa YouTube, parang siya English yun. Oo. Basta English. English spelling, ha? Okay. Kapatid, pakisuyo lang. Pakisuyo. Kasi meron tayong nawala eh. Alam mo, minsan tayo nagkakaproblema pag nawawala yung di ba? Ayun! Yan, basahin na natin itong mga idol natin kasi alam nyo, kayo yung idol namin. Okay, pagbati mo na, pinapaabot natin kay Ed Mangente. Ayan, good day
Ma'am Juby, kay Attorney Yes Yes Yo. Ayan, salamat po. Ayan. Okay, si Guapalagi, hello Miss Juby, good morning po. Salamat po sa inyo. Ayan, Sabado, good morning. Greetings from Hong Kong. Mabuhay ko. Alam, natutuwa ako dun sa mga OFW natin, sa mga migrante natin, sa mga taga-riron din. Kahit saan ho kayong bansa naroroon, thankful po ako mga kaibigan, no? Dahil tayo po ay nanggaling din sa trabaho na ganyan, na sa ibang bansa, pero hindi po tayo naging masaya. Malungkot doon, di ba? Ikaw ba nakapag-abroad ka na? Hindi pa dito. Okay. Pero malungkot ang nasa malayo sa pamilya. Kaya mga kaibigan, walang problema sa pag-a-abroad. But, kung meron kayong maiiwan na hindi nyo agad mababalikan, nako, baka mawala. Ayan. Kaya ingat-ingat lang po tayo. Jean Apawan, hi. Magandang mainit na tanghali po, Miss Juby, watching live. Yes, show from Cainta Rizal. Salamat po. Ayan, yes, show. Hello. Ayan, Miss Juby, Attorney Topacio, yes. Watching from Dubai, Ireland. O, diba? Ayan, si Joseph Mela Aguilar. Natutuwa lang ako kasi kayo po ang buhay namin. Yan, yung mga viewers natin. Yan, shout out po Doha Qatar. Yeba! Yan, Leo Teneros. Of course, magandang tanghali po, Attorney Ferdy, Ma'am Juby. Yeba! Yes, yo! Mula ho yan kay Leo Teneros. Salamat po, sir. Salamat po sa inyong lahat. Siyempre, mahal kayo ni Attorney. Ito nga, wag ko daw kakalimutan, pero minsan nawawala kasi yung galing nitong cellphone na to. Ayan. At hindi lang po yan, magandang tanghali din po. Ayan. Salamat po sa inyo, sir. Ayan. Salamat po. Ayan, ang dami na. Emesto. Ayan. Marquez. Ayan. Attorney and Juvie. Salamat po. Ayan. I-ano na natin. Pasita Shimozato. Ay, konnichiwa, Attorney Topacio and Miss Juvie. Gusto mga watching from Japan. Ohayo gozaimasu, minasan, yokoso, irashaimase, mata yoroshiku onegaitashimashou. Iyan. Okay. At syempre, Louis Santos, more power, bangungot. Hi. Good morning everyone from South San Francisco, California. Hi. Yan, nakauwi ni pamangkin ko, California din. Si Engineer Dimakiling. Ayan. Okay, Louis Santos, hi. Hello po sa inyo. Good morning. Oy, good morning daw, Noe. Sabado. O, di ba? At marami pang iba. Ayan. Sa atin na mga sariling FB, ito. Hello din kay Tet Alpe. Hi, Tet. Salamat po. Ayan, Sir Tet. Ayan, kita nyo naman si Tet. Si Ma'am Ceci Abaya. Ayan. Alam niyo naman si Ma'am Ceci. Yan yung mga binabati ko, yan yung mga tahimik kasi nasa tabi-tabi lang yan. hindi pala kibo, no? Yung mga tahimik na ganyan. Yan kasi yung mga, sabi nga nila malalim ang utak. Tama ba yun? Malalim ang utak. Okay, Noe, sa iyong sorry, no? Baka meron ka pang last few words para sa mga viewers natin. Ayun, sa lahat ng mga nanonood dyan, guys, if you are interested sa content creation, lalo na sa mga businesses dyan, so whether you are small, medium, enterprise business, pwede nyo po akong kontakin, hanapin nyo lang yung Uncle Weng Creative. So, kung kailangan nyo po ng mga creatives about sa mga content nyo, yung gagawa ng mga videos ng content nyo, ayan. At the same time, kung kayo ay personality o vlogger, you can contact us para sa content creation services. Okay. And, yun, gusto ko shoutouts lang Apo. Ayun, yung family ko, si Joshua Borday, si Nicole, si ate ko, at same time, yung kasama ko dito, si Sir Tupper, yan, Antonio, at kay Mompreneur, na yun, kasama namin. Supportan nyo yung vlog ni Mompreneur, yan, ang aming clients, at mahal na, na mami. Okay, maraming salamat, Sir Noe. At syempre, yan po si Noe. Ayan, di matulak. Mas alam ko yan noong araw. Noe, mahiwaga. Okay, at syempre, mga kaibigan, next program po tayo. Antabayanan po natin ang gwapong-gwapong, mula sa Senyor Balita with Senyor Drew Nasino. Ayan. Ayan, gwapo talaga, no? Na, sa may programa. Okay, at ako naman po ang inyong kaagapay sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio at sa lahat ng ating mga technical, ayan, yung mga gwapo yan syempre, at magaganda. Ako po si Miss Juvie de Guzman, nagpapasalamat po sa inyo at sana po ay samahan nyo pa rin kami bukas ni Attorney Ferdy Topacio, same time, same place. I love you all, guys!
Bye! Yes, yes, yo! Topa Show! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapasio. Yes, yes, yo! Topa Show!